Alright guys, so magandang hapon po sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa may Mall of Asia Seaside para tingnan at i-update kayo tungkol dito sa ginagawang reklamasyon dito sa bahaging ito ng Manila Bay. So nagpalipad tayo ng drone. Ngayon lang ulit tayo nakapagpalipad ng drone makalipas ang ilang buwan. At yun nga, nakita natin na malaki na yung ginagawa pala nilang improvement rito, no? Tapos makikita nga ninyo na tinatanggal yung bahagi na kung saan ay nakadugsong yung buhangin dito sa bahagi na to ng Pasay area, dito sa may mga hotels and restaurants dito sa bahagi na to ng Manila Bay. Especially yung Seascape Village dyan na natabunan nga, no, dahil nga sa buhangin. Kaya sabi nila ay muling makikita nga yung ocean view kapag nasimula ng tanggalin lahat ng buhangin dito sa bahaging ito ng Island A. Okay, and tapos kung mapapansin niyo sa sobrang tagal na walang or hindi ginagalaw itong bahagi na to, yung mga buhangin na nakatambak na yan ay tinubuan na siya ng mga damo. Kung mapapansin niyo, ayan, kita niyo, no, ang daming mga nakalitaw na mga damo. Ayan, hanggang dito yan sa part na to, sa bahaging ito. So sa tingin natin, sa nakikita nating pagbabago na kanilang ginawa nga rito, siguro isa yan sa mga naging kasunduan nung na time na ipinatigil nga, no, itong reklamasyon na to, ay na wag ididikit sa mga katulad nitong tinatayuan natin ng Mall of Asia, katulad yan sa may bahagi ng dyan sa may mga hotel niya, sa may Pasay, sa may Sofitel, na wag idikit yung kanilang ginagawang reklamasyon. Kaya yung nasimula nila ay muling tinatanggal nila yung mga naitambak na buhangin. Tapos ang nangyari, makikita natin sa mga drone footage na yung Island A at Island B na dati sa tingin natin ay magkahiwalay, ay ngayon ay parang magkadugsong na, no? Parang magiging isang buong Island A na yan. Tapos itong harap natin na to, ito yung Island B, at sa dulo naman yung Island C. So disclaimer lang po, yan ay base lang, no? Sa tingin lang natin, wala pa naman tayong walang confirmation mula sa kanila dahil hindi naman natin sila kinakausap, yung mga gumagawa rito. Kaya yun ay base lang sa atin, pero aabangan pa rin natin if ever na mayroong mga balita na yun nga ang gagawin nila dito, no? So yun. Tapos ayan, makikita ninyo napakaraming mga basura dito. Ayan, napakaraming basura dito sa may baba, sa may batuhan nitong seascape or nitong seaside dito sa may Mall of Asia. Ang dami. Kasi nga nito mga nakarang araw ay ulan ng ulan, 'di ba? Sobrang ibang part ng ating lugar ay talagang binaha. So ang tendency, umapaw na naman yung mga ilog natin, mga estero, yung basura diretso yan dito sa Manila Bay. Kaya expect natin na talagang yung mga basura dito sa Manila Bay ay hindi na mawawala tuloy-tuloy hanggat hindi nawawala ng mga basura sa mga maliliit na lugar or sa channels na dinadaanan nito, katulad ng Ilog Pasig, estero at sa mga kanal. Itong nasa harap natin na to, yan, medyo matagal na rin tong tinambak nila, parang ilang buwan na rin ang nakakalipas. Makikita ninyo na ganun pa rin, no? Wala pa rin ginagawa silang pagbabago rito. At kung napapansin ninyo, hindi siya nakadikit dito sa pinakang seaside ng Mall of Asia, no? Gaya ng sinabi ko, siguro isa yan sa mga naging kasunduan nila na magbigay ng espasyo dito sa mga pasyalan ng mga kababayan natin, lalo na dito sa may seaside ng SM Mall of Asia. Alam naman natin na itong lugar na to ay talagang dinadagsa ng mga tao dahil nga sa pambihirang ganda ng sunset and then yung ocean view. Tapos dito na rin nakakahinga ng mas maluwag, no, yung mga kababayan natin na makakawala sa pollution dito sa Metro Manila. Kaya yun siguro yung naging dahilan para hindi nila idikit, no, yung mga reklamasyong gagawin nila rito. Okay? So bali itong nakikita nyo mga reklamasyon na yan, ito yung Pasay 360 Reclamation Project. So sigurado yung mga naunang blueprint na naipakita natin sa inyo na makikita ninyo ay mababago yan dahil nga nagkaroon ng pagbabago dun sa pagtatambak ng buhangin. Tapos dun sa may dulo, hindi ko alam kung ito pa ba ay sakop ng Pasay or Parañaque, ay meron din pong nagbubuhos, no? Ayan, parang katatapos lang magbuhos ng napakalaking barko na ito. Pero sisilipin din natin yan, titingnan natin para mas malinaw at makita natin ang mas malapitan kung hanggang saan nga ba, no, itong buhangin na to. So tara.
Nandito na tayo sa may bandang dulo at ito na yung barko na nakita natin kanina, papaalis na siya. Katatapos niya lang magbuhos, pero merong isang paparating naman. Ayan. So yan yung makikita ninyo yung pagkakaiba ng barko na wala ng lamang buhangin at merong lamang buhangin. Kapag may lamang buhangin, kita nyo halos lubog na lubog. At yung wala naman, ayan, ano na siya, lumutang na, no? Halos makita na yung pinakang ilalim niya, yung level, yung kulay pula. Ayan. So yung kulay pula na yon, yan yung limit, no, kung hanggang saan ay hanggang doon lang pwede siyang lubog. Ayan, makikita ninyo may nag-a-assist na tugboat dito sa barkong ito. Bale, dito pala nagtatambak ng buhangin sa bahaging ito, no. Ayan, hindi ko alam kung sako pa ba ito ng Pasay or Paranaque. Ayan. So papunta rin yung barko na yan dito. Eh no, kita nyo, no, lubog na lubog. Sobrang dami ng buhangin ito. Punong-puno ng buhangin ito. Ayan. So dito rin siguro yan magtatambak. Tapos makikita natin doon may mga nagbubuhos din ng buhangin. So yun yung mga kating suction na kumukuha naman ng buhangin sa mga itinambak. Tapos doon sila nagtatambak sa mga part na kung saan ay hindi na kayang tambakan ng mga barko. Ayan. So ayan, tumigil yung barko dito sa part na to. Hindi na siya nagtuloy-tuloy. Hindi ko alam kung dito siya sila magbubuhos ng buhangin. Ayan, makikita ninyo mayroong flag ng ating bansa, Pilipinas. Ayan. Kasi kung inyong tatanungin po, no, sa pagkakaalam natin ay ang mga kontraktor dito is dalawang bansa, no, yung China at ang Netherlands, yung isa, yung Boskalis. So yung iba namang barko na ginagamit rito talagang galing doon sa China. Kaya minsan yung ibang barko rito makikita ninyo may mga pangalan na barko ng Chinese name, may flag ng China. Kaya yung iba ay sa mga kontraktor po yan. Ayan dito. So makikita ninyo sa resulta ng pagtatambak ng buhangin dito, yung mga kulay puti-puti na yan, which is galing yan doon sa mga pagbagsak, yung malakas na impact ng buhos ng buhangin sa tubig. Ayan. Kaya nagkakaroon ng mga kulay puti. Nakakala ng iba dati ay mga nakakasama daw sa karagatan, sa lason, pero hindi naman ho, no? Kasi nung time na nagtatambak din sa may Dolomite Beach ay ganyan din po nangyayari at wala namang nangyaring masama sa mga isda. Hindi naman nagkamatay yung mga isda dahil dito sa mga puti, kulay puti na yan na lumilitaw dahil sa pagtatambak ng buhangin. Ito na, malapit na yung laki, no, lubog na lubog. Sobrang daming lamang buhangin kapag ganito na yung barko. Dito lang yan sa may tapat nitong malaking Ferris wheel dito. Ayan, dito lang, dito nyo makikita. Medyo against the light tayo ngayon kasi hapon na tayo nakapag video rito. Medyo madilim na. Ayan, makikita ninyo yung pangalan ng barkong to. Nakalagay dito is Hengda 188. Ayan. So yan po yung mga naglalaman ng tunay-tuniladang buhangin na sinasabi nga na ang kinukuhanan ng buhangin ay sa Zambales, na kung saan ay marami din po ang mga kababayan nating naapektuhan doon, mga nagrereklamo dahil hindi nga sila makapangisda ng maayos dahil nga to dito sa mga pagkuha ng buhangin ng mga dambuhalang barko na ito. Ito, lubog na lubog dahil sa dami ng buhangin. So dito nga sila magtatambak sa part na to. So yun nga yung sinasabi ko, no, baka ito na yung maging Island Sea dahil nga nagkaroon ng pagbabago ng pag-adjust dun sa Island A, ay siguro ito na nga yung Island C, and then yung Island B ito naman. So dito na sila nagbubuhos sa may part na to ng ito. Halos tapatan pa rin naman siya nitong Pasay, yung dulo ng Pasay ng SM Mall Seaside. Yun nga lang kasi itong tabi na to, ano na to, boundary na to ng Paranaque at ng Pasay. Ayan.
Zoom natin yung barko, no? Ito. Zoom natin ng malapitan kasi nga against the light tayo, so medyo madilim yung kuha kapag hindi natin na-zoom. Ayan. So ito na yung pinakamabilis na paraan para makapagawa ng isang reklamasyon, para makapagtambak ng buhangin sa pamamagitan ng ganitong klase ng pagtatambak, no? Gamit nga itong malalaking mga barko na to na panambak. Yan, pansinin nyo, no, di ba? Ayan, Chinese alphabet yan, Chinese lettering. Yun, simula na. Bumuga na. Ayan. Grabe usok, oh. Itim. So ayan na nga, nag-start ng magbuhos. Ayan. So hindi ko alam kung anong oras o kung gaano katagal yung pagbubuhos nila rito. Malalaman mo lang naman na wala nang buhangin kapag umangat na yung barko. Katulad dun sa nakita natin kanina. Yun lamang po at maraming salamat sa pagsama sa atin sa pag-update dito sa ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Thank you po and God bless sa ating lahat.